Okay, good day sa ating lahat. Ito po ang ating guidelines on reclassification of auto-teaching position. So ito po ang ating gawan. So meron daw tinakalagay dito, ang call for application po is not later than June 30 of the current year. So ito po yung ating mga kailangang i-prepare na documents. Ano po? So nandito po ito sa DepEd order number 24 series of 2025. So kailangan may tatlong IPCRF at most 3 reading periods. Tapos mapapakita po itong mga non-classroom and classroom observable indicators. So ito po yung example sa baba. Then so position applied for comparable performance requirements sa Teacher 2 1 year complete performance cycle, Teacher 3 at SBS last 2 immediately preceding rating periods, and covering 1 year complete performance cycle, Teacher 4 to 7 at SBS in the 3 immediately preceding rating periods, each covering 1 year complete performance cycle. So ito po yung ating pong meron po ditong mga HR, MP, SB, sila po yung magiging committee ng ating pong reclass. Ano po? So ito po yung point system. Education. So ito naman po, the assessment of applicants for reclassification to higher teaching position shall be based on the following criteria. Ito po yung criteria: education, units or degree, then learning and development, training. So may maganda may training, experience, teaching. So syempre kung matagal ka na, sa 10 points ka na dyan. So performance. So ang alam ko po dito, ito yung criteria: education, training, experience, performance. Kailangan nyo lamang po ay maka 50 points para kayo po ay ma-qualified. So kung may classroom observation man, dito nakalagay 25 points yan, at portfolio annotation and BEI ano yan, kailangan mo lang maka 50 points para ma-qualified ka. Kasi kung sa education meron kang master's degree, pwede mo na makuha yung 10 points. Kung wala ka, 0 ka dito. So dito naman sa training, may ilang hours ka. Tapos sa experience, sigurado kung less than kung ilang taong ka na, kung 10 years ka na. Ano po? So kung maka 30 points ka, din sa perform, ito may example dito ng computation. Kung maka 30 points ka, ano po, kung maka 30 points ka dito, dito ang taas na nga kasi naka 26 siya. So sobra na. Tapos ito po yung ipapakita natin na sa classroom observable indicators. Ito po yung current stage 2 teacher 4 to 7, kasi teacher 3 ito naman po yun. So may rubrics po dito. Ito yung classroom observation po protocol na susundin po ng applicant at ng member ng HR, MPSB na mag observe sa applicant. So meron puntos, ano po. So ito po yun. Ito naman yung mga non-classroom observable indicator. So these forms can be accessed through the link. Yan, may link po. So ito po ay NCOI annotation form, rubrics for the demonstration through portfolio annotation, rating sheet for portfolio annotation, inter of assessor agreement forms. So ito naman po yung ating nakalagay sa portfolio. So ito po yung ating portfolio, ano. Kaya kung kayo gusto nyo pong pa-reclass, kayo po ay tumingin dito sa ating DepEd order number 24
series of 2025. So yun lamang po, maraming salamat. Papakita ko susunod yung ating pong mga forms dito. So salamat po.